Eksaktong 500 taon na nakalilipas, ipinakilala ng mga Kastila ang Kristyanismo sa Pilipinas. At hanggang ngayon pinagdiriwang ng mga Pilipino ang tradisyong Katoliko. Bukod sa Pasko, ang Lenten season ay isa ring mahalagang okasyon sa komunidad ng mga Kristiyano. Dahil ito ay nung si Hesukristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ito rin ay kapag ang linggo ng Pasko ng pagkabuhay ay pinagdiriwang ang pinakamahalagang araw ng panahon. Ang Holy Week, Semana Santa o Malildo sa Kapampangan ay nagdaragdag ng pinakamayaman sa kultura ng Pilipinas. At ang mga Katoliko ay may taunang mga tradisyon na nasa loob ng maraming siglo na ngayon. Abala ang mga Katolikong Kapampangan sa pagtatayo ng kani-kanilang mga pabasa o pasyon sa kanilang mga lugar o barangay. Ang pabasa o pasyon ay isang tanyag na kasanayan na nagsasangkot na walang patid ng pag-aawit ng pasyon, isang epikong tula mula sa maagang ika-16 na siglo. Nagsasalaysay ng buhay, pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Nagsisimula ang Malildo sa huling linggo ng Kwaresma na tinatawag na Palm Sunday o Linggo ng Pasyon. Ito ay isang selebrasyon kung saan iwinawagayway ng mga tao ang kanilang mga dahon ng palad o tinatawag na palaspas upang ito'y basbasin ng pari. Ito ang markahan ng pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem kasama ng kanyang mga disipulo. Dito din mismo sa Apong Makalulu Shrine sa Angeles City, Pampanga, tuwing linggo ng palaspas ay nagtitipo ng mga namamanata o nagpepenitensya upang ipabasabas sa pari ang kanilang mga gamit na gagamitin sa kanilang pamamanata. Ang mga nagpepenitensya o magdarame sa Kapampangan na kadalasan nakasuot ng itim o maroon na talukbong at mga damit ay naglalakad ng walang sapin sa mga paa at may dalang mabibigat na kahoy na krus. Dito naman sa Barangay Lourdes Northwest, siyudad ng Angeles sa Pampanga, dito din makikita ang mga libu-libong mga namamanata, lalo na ang mga tinatawag nilang namamalaspas o self-flagellation. Dito din kadalasan nagsisimula ang mga nagpapalaspas upang magpamanhid ng kanilang mga likod bago ito patuguin. Ang bisita iglesia ay karaniwang ginagawa tuwing Huwebes Santo o Biyernes Santo. Ito ang pinakakaraniwang tradisyon tuwing Semana Santa. Nagsimula ito noong 1500s.
kung saan binibisita ng mga Katoliko ang hindi bababa sa 7 simbahan. Pagsapit ng Biyernes Santo dito ulit sa Barangay Lourdes Northwest sa Angeles City, Pampanga, dinaraos at dinarayo ng karamihan ang taunang Siete Palabras. At dito eksklusibo ko din nakapanayam ang committee organizer, member na Centurion at isa sa founding sponsor at author ng Siete Palabras ng Barangay Lourdes Northwest. Ako po si Kagawad Lionel Bernardo na 24 taong nanunungkulan dito sa Lourdes Northwest, and then 24 taon na din na nag-oorganisa dito sa aming tourist attraction dito sa aming barangay sa pinamagatang Siete Palabras. At isa po tayo sa mga author sponsor noong year 2002 bilang isang SK chairman. Nilatag natin to upang may paganda lalo ang sinakulo ng Lourdes Northwest. Since na 1928 pa, nagsimula ang sinakulong ito na nakagisnan na ang aming mga matatanda dito, ang aming mga lolo, magulang, hanggang nagtuloy-tuloy ito hanggang sa bagong henerasyon na ito ngayon ay sumigat hanggang nakakuha ng International Film Award sa New York Film Festival na Siete Palabras. Sa ngalan po ni Director Jason Pabalanggantan, sinasabi niya na dapat taon-taon yung mga manonood na tumatangkilik sa Siete Palabras Lourdes Northwest na dapat taon-taon meron silang bagong inaabangan. Tulad ng taong ito ay ang aming gaganap na Kristo ay isang GMA artist na si Yazer Marta, na kaya kaabang-abang po ito, no, sa ating mga manonood. Tiyak na iiyak po sila kung paano yung ibinigay na sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa pagsasadulalit. Ang Holy Week Procession ay isang ritual na marcha na nagdadala ng mga iba't ibang larawan ng mga santo, ni Birhen Maria at ni Hesu Kristo. Sa marcha o procession na ito, may mga nag-aalok ng mga bulaklak at mga kandila. Ang salubong ay ang pagtatapos ng Lenten season. Ipinagdiriwang ito sa bukang liwayway ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Nakilala rin bilang pinakamalaking kaganapan para sa mga Kristiyano upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesucristo.
Ito ang nagpapakita ng imahe ni Jesucristo at Inang Maria na muli nagkita, habang ang mga bata ay nakadamit tulad ng mga anghel at kumakanta sa kagalakan.